my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Hindi na mapigilan si Pangulong Bongbong Marcos. Naku po. Ultimo, yung batikang kritiko na ay pinuri na. Sobrang daming bumilib. Biruin mo, maging yung mga kritiko mo, napabilib mo. Galing no? Kas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kanyang matalinong pagkilala ng 1898 Treaty of Paris at 1900 Treaty of Washington bilang basehan ng soberanya ng bansa sa kabila ng agresibong aktibidad ng China. Yun, nakita nyo ha. Sige, tuloy mo lang, Boss Mike. Tuloy mo lang. Sige. Para kay dating Senior Associate Justice... ayan na ha. Kay dating Associate Justice. Carpio. Nako, ito, tandaan nyo ba yan? Number 1 na kritiko yan. Pasok. Ano sabi nito? Sibong aktibidad ng China. Para kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Pilipinong Pangulo na kumilala sa dalawang kasunduan na nagsilbing basehan sa pagtatag ng Commonwealth of the Philippines noong 1935. Dagdag ni Carpio, factual, legal at historical ang naging... Narinig niyo yun? Factual at historical. Legal. Factual, legal at historical. Grabe. No? Ano kaya masasabi ni Pangulong Bongbong Marcos doon? Oo. Diba, no? Ano kaya masasabi ni Pangulong Bongbong Marcos doon? Na bumibilib sa kanya yung mga dati niyang kritiko. Hindi lang kritiko, mga kababayan. Numero 1 kritiko. Boss Mike. Po, anino? Hindi mo ba sasabihin kung ano sasabihin ng mga Duterte group dyan? Di tanong na natin sa mga manonood. Ano naman daw? Sabi ni Anino. Ano naman daw ang masasabi kaya? Ano naman kaya ang masasabi? Daw, sabi ni Anino, ng mga Duterte group dito. Paki-comment nga, paki-comment kung ano kaya ang masasabi. Ano kayo ngayon, ulitin mo, Boss Mike, baka mamaya mali tayo ng dinig. Dalawang kasunduan na nagsilbing basehan sa pagtatag ng Commonwealth of the Philippines noong 1935. Dagdag ni Carpio, factual, legal at historical ang naging keynote address ni Pangulong Marcos sa Shangri-La Dialogue ng International Institute for Strategic Studies o IISS sa Singapore kung Grabe talaga. Hindi talaga ako nagsisi dito kay Pangulong Bongbong Marcos Hindi talaga ako nagsisi. Hindi tayo binigo ni Pangulong Bongbong Marcos. Talaga naman. At hindi lang yan, there's more. Pati mga iba't ibang bansa ay ngayon nakatingin sa atin. Bigla silang bumilib. Diba? Biglang bumilib ang mga taga-ibang bansa sa atin. Katunayan nga, si Zelensky biglang napasugod dito sa ating bansa. Para i-congratulate si Pangulong Bongbong Marcos. At para na rin, pag-usapan yung mga mahalagang bagay para maipagtaguyod yung kapayapaan. Diba? Pero yung iba dyan, hanggang ngayon, wala rin silang masabi. Walang masabi yung mga kabilang barberya. Di ba? Sino yung kabilang barberya, Boss Mike?
kabilang barberya, edi yung mga Duterte group. Yan, oh. Tingnan nyo to, pansinin nyo to, ha? Mga kababayan, banat ng isang DDS, oo, ha? Papamudmod sila ng pera sa tagong bukas para mahalin sila. Lahat ng makakakuha ng 10K, itaas ang kamay! Ganyan mag-isip yung mga nuknukan ng tanga. Sabi ni Duterte, magbigay daw sa mga tao, di ba? O sabi ng mga alagad mo, bakit ka daw nagpapamudmod, Mr. President? Alam nyo mga kababayan, Alam nyo mga kababayan, wala kayong pagkakalagyan dito sa mga Duterte group. Hindi ko ba alam? Tumutulong ka, abay populaanan ka. Hindi ka tutulong, sasabihin, wala kang ginagawa. Ha? Ano kaya ang ha? Best friend to ni Mami Peng. Oo, nandiyan dyan. Saan kaya lulugar si Pangulong Bongbong Marcos dito? Ha? Saan lulugar? Eto. Tingnan nyo, ha? Ito, dito. Bakit nagmamahal ba yung bigas natin? Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Ako, putang ina kayong taga-gobyerno, bilihin na lang ninyo yung bigas, ibigay ninyo sa mahirap. Total, ang pera nandyan, hindi nawawala yan. Narinig mo? Sabi lang amo mo, ha? Ano tong pinopost ninyo? Ano yan? Ano yan pinopost nyo? Para daw sila mahalin, mamigay ng pera. Ngayong namimigay ang gobyerno ng pera, para sa mga kababayan, abay, pinupulaan nila. Alam nyo, sa totoo lang, napapansin ko, mukhang nakukulangan nga talaga kayo sa pagkain, mga DDS. Kapag kaganyan yung inyong mga pananaw at opinyon, talagang kulang na kulang kayo sa sustansya ng pagkain. Diba? Magandang gabi, magandang umaga, at magandang hapon po sa ating lahat. Muli, ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.